Apo, ako gamit ko po. Likas sa kultura ng mga Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan, nagtataguyod at nagtutusto sa pangangailangan ng kanyang mag-anak. Nag-ugat ang ganitong kaisipan sa mga Espanyol kung saan sinanay ang mga babae sa gawaing bahay habang itinanim sa kanilang kaisipan na dapat mataas ang tingin sa mga kalalakihan. Ngayong tayo ay nasa makabagong panahon na at umaharap sa krisis ng mundo, mabibigyan kaya ng pagkakataon na mabuksan ang kaisipan ng lipunan sa konsepto ng house husband? Ito yung mga may asawa na mga lalaki na walang hanap buhay. Sila yung naiiwan sa bahay. Aming nakilala si Randy Del Rosario, 23 taong gulang at tubong Cabuyao, Laguna, isang house husband. Sa kanilang tahanan, siya ang punong abala, naglilinis, naghuhugas ng pinggan, nagsasaing, nagwawalis, at pati pag-aalaga ng kanyang nag-iisang anak ay kanyang trabaho din. Sa bahay, mag-aalaga ng anak niya. Siya yung trabaho. Tumataas ang kilay ng lipunan sa ganitong sitwasyon. Ang matipunong konsepto natin sa kalalakihan napapalitan ng mahinang imahe. Iginiit pa niya na hindi naiiwasan ng ibang tao na magkomento sa kanyang kalagayan. Kasi wala siyang mag-ano ay hirap pa rin sa pamilya, diba? Pero kung talagang wala siyang magkikita ng anak buhay rin sa ilong South Philippines, wala rin magagawa kasi mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Sa trabaho lang, magkamarami ko. Pag-inis, ano, mahirap eh. Sila po yung nag-aanap buhay kasi sila yung lalaki. At saka wala silang hanap buhay. Ano na lang yung magiging kinabukasan ng magiging anak nila. Aming nakapanayam si Miss Jules Santua, isang guidance counselor, upang hingin ang kanyang pananaw ukol sa mga house husband at isang guni ang sitwasyon ni Randy. Pag house husband ka, ang psychological impact nun ay talagang sila yung mga lalaki humihina ang loob at saka yan parang nade-depress sila sa sitwasyon kasi gusto man nila na maghanap buhay ay talagang walang opportunity at babae talaga yung kumikita ng mas malaki so talagang nakaka-depress ang termo. Kung bibigyan si Randy ng pagkakataon, mas pipiliin pa rin niya ang kumayod para sa pamilya at tumayo bilang isang tunay na ama. Kasi gusto ko ako magtrabaho sa asawa. Siyempre hindi naman sa pagkira natin sa trabaho. Masana mo. Masana tayo. Siyempre, ayoko naman asawa ko magpatuloy sa kapag trabaho. Gusto ko sa home, kaya naman siya. Hindi, lalaki ako eh. Pero nga sinabi kasi ko sa labas. Kung ba nagkapanaman, ako naman mapapayin, hindi naman sa akin. Diba, hindi na tayo sa usapan ng ano. Lalaki ako. So, syempre, miski sabihin natin anong tawag ko lang asawa ko, o ano. Hindi tayo sa akin. Kumbaga, lalaki ako magtatabuhin sa asawa ko, pamilya ko. Aming kinapanayam si Jessica Del Rosario, 23 taong gulang, may bahay ni Randy. Kasalukuyan na siyang may regular na trabaho nang makilala niya si Randy, kung kaya't hindi naging malaking usapin pa sa kanya ang patuloy na pagtatrabaho. Hindi nagkakadala kasi sa trabaho na ako. Ayon pa sa kanya,
nagagawa ni Randy ng maayos ang kanyang mga trabaho sa kanilang bahay. Hindi mo galing na namin ay baliktad nga rin eh. Parang ako yung lalaki yung galing eh. Ano din? Ayoko na magbahay siya eh. Kung may mga gawain bahay. Ako'y tamad na tamad natin. Hindi lang nabawi eh siya. Sa kabila ng pangbabatikos at panghuhusga kay Randy, katulad ng lahat ng profesyon, may naitudulot din itong kaligayahan. Makita mo ng anak mo. Hawa ako mo ng hawa. Masaya ka na rin siya. Sa aming paglalakbay sa lugar ng Cabuyao, Laguna, kami ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapanayam ang mga kalalakihan na nakararanas ng ganitong uri ng buhay. Kung meron ka din nahalapan ng trabaho, hindi namin gusto ang asawa namin ng pagpasok. Kasi ano lang, trabaho lang ang asawa. Siguro, sa ngayon, mahirap dahil bilang houseman, gusto pa mag-aalaga sa anak mo, papalit. Bilang isang sama, yan ang gawang trabaho. Pero nangyari sa akin yun dahil nawala ng trabaho because of the crisis, poverty natin. Sa pagtatapos ng panayam namin kay Randy, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga kapwa house husband. Message ko lang sa mga lahat ng house husband. Unang-una, siyempre hindi naman sa pagbidrama, di ba? Unang-una, be yourself lang eh. Pakatatag ka lang eh. Hindi naman habang buhay, ganyan tayo, di ba? Kumbaga, patuloy ka lang sa mga pangarap mo. Siyempre, hindi naman mawawala yung mga panlalait, pangulus ka sa iyo. Pero number one talaga, makatatag lang talaga. Huwag ka lang mawawala sa sarili. Ganun lang. Tunay na mahirap baguhin ng bayan na hinulmanan ng kasaysayan. Ngunit tulad ng isang kawayan, dapat ring matuto ang lipunan, sumabay sa agos at ihip ng buhay.